Magkahiwalay na inaresto sa Antipolo ang dalawang sangkot umano sa panggagahasa. Ang isa sa mga suspect, pinsan pa umano ng biniktima. Nakatutok si EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 41 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa dalawang menor de edad na kapitbahay niya sa Andalucia Street, Sitio Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Base sa investigasyon ng pulisya, 2018 nang mangyari ang panggagahasa sa nooy mga 10 taong gulang na mga biktima. Accordingly, dun sa kanilang lugar, ay kilala na nanghihipo. Napag-alaman daw ng mga magulang ng mga biktima ang tungkol sa umunoy panghahalay nang ikwento ito ng kanilang kaklase. Siya ay dumulog dito sa WCPD natin at na-produce na natin yung mga documentary requirements, especially mga laboratory na nagpapatunay nga na ang mga biktima ay nagahasa. September 17 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusado. Ayon sa pulisya, mismong asawa ng sospek ang nakipagtulungan sa otoridad para maaresto ang lalaki. Itinanggi ng akusado ang paratang. Kaya po ako kusang sumuko para ipagtanggol rin din po yung aking sa sarili na wala akong kinalaman sa ibinibintang niya lang sa akin na kaso. Sa isa pang operasyon ng Antipolo Police, dinakip ang 21 anyos na lalaking ito dahil din umano sa pangahalay sa pinsan niya. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa Peña Francia, Barangay Kupang sa Antipolo, pasado alas 6 kagabi. Noong May 27 ngayong taon daw nangyari ang krimen ayon sa pulisya. There was an instance na nagkaroon ng party tapos nalasing sila parehas, pero yung pinsan niya na babae, habang ito'y natutulog, accordingly, binuhat niya sa CR at doon niya pinagsamantalahan. Nakita raw ng ama ng biktima ang paglabas ng dalawa mula sa CR at agad siyang dumulog sa pulisya. Noong August 20, 2024 nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado. Itinanggi niya ang paratang. Nakainom lang po pero hindi po ako lasing nun. Nulungan ko po siya pumunta ng CR po dahil po magsusuko daw po siya. Siya po yung nalasing nun, tas may nangaano po sa kanyang lalaki nun. Tapos tinulungan ko lang po siya makauwi. Wala pong totoo na nangyari na ginahasa ko po siya. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station, nakakulong ang mga akusado na nahaharap sa reklamong rape at statutory rape. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.